Kasi for today's video ay magdi-drain tayo ng ating fire-proof sprinklers dahil mag-tatap yung tenant dito sa ating trabaho. So ito yung ating pump room. Yan, ito yung ating pump room. Una kong ginawa ay ito, naka-on to kanina. So in-off ko muna yung ating fire pump kasi aandar kasi ito pagka na since niya na bumaba na yung PSI, itong PSI nitong ating yung PSI dito sa yung gauge na yan, pag bumaba yan dyan, pag naging 0 yan, automatic aandar to ating fire pump, itong ating fire protection. So ito yung kanyang kanyang motor. Yan, aandar po yan pag kasi naka automatic tayo na pagka bumaba ng 90 PSI aandar siya. So kaya inoff muna natin. Tayo ay babalik na doon sa ating pagdidrain na. Ito mga idol yung valve na ating i-close natin to. Ito kasi itong tubo na to, yan may arrow na ganyan. Papasok kasi yan sa building. Yan, papasok yan doon. Yan, tapos mag-distribute yan doon sa mga ceiling ng ating tenant. So ito, i-off natin tong valve. Tapos ito naman yung bubuksan natin. Itong dalawa na yan, bubuksan natin yan. Ito yung, tapos bababa siya para matidrain. Diyan siya dadaan sa area na yan. Yan, may arrow yan pag ganun, papunta doon hanggang labas na. So i-drain na, natin, sasarado na natin to para ma-drain na, makapag-tap na yung bagong tenant. Kailangan maubos tong pinaka-RV. Itong araw na to. Yan. Yes mga idol. Agad na. Agad na. I-close na natin tong kanyang main valve na galing sa fire pump natin. So yan yung PSI niya ngayon. Bababa yan pag natin. So naka-off naman yung ating ngayon, if das natin, kasi mag-a-alarm kasi ito pagka na-sense niya na may galaw dito. May flow switch kasi yan dyan. So in-off din muna natin yun. So hindi ko na pinakita mga idol kasi naghihintay na yung magtatap. So dito na tayo. Ito lang. So sa natin ito, sa pag-drain natin ito mga idol, dahan-dahan lang ang pag-drain nito. Pagbukas nitong valve na to kasi baka mabigla at mabasag to. Kasi malakas masyado ang PSI nito eh. Yan. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang po yan. Pag napipil niya na kasi yun, bababa yan, bababa yan.
Tapos ito din para sabay sila. Yan. Mabilis lang yan bababa mga idol. So yan. Nag-start na tayo ng tanda mo naman yan. Bilis lang ano bababa na. So, check natin dun sa labas. Check natin sa labas kasi kikita rin natin doon may tubig din yan na lalabas dito sa may ano. Maganda natin itong tubo na to. Alam ko dito lang yan sa may ano dito, area na to. Yan ito. Ito siya, yan to, mga idol. Yan. Yan sa lumabas. Yan yung arena. So ganyan lang po mag-drain ng fire protection sprinklers. So ganyan po trabaho bilang isang maintenance. Shout out sa mga tulad ko na building maintenance. Alam ko easy lang to sa inyo mga paps. Basic na lang to sa mga veterano ng maintenance. So ayan o, bumaba na yung tubig. Ay yung ano, PSI pala bumababa. Ay mga kaunti, malapit lang nasa 25 PSI na lang yung natitira. Malapit na itong maubos. Ano pa lang tayo, siguro mga 15 minutes na tayo nag-drain. Siguro mga ano to 10 minutes pa na to. Medyo malawak din kasi itong area ng 2nd floor na ano nito yung connection nitong rakyat sa ating ayun yung pagpasok mo dyan malawak din dyan 2nd floor na nasakupan nito, kaya medyo matagal din siya maubos. Hinintay na lang natin mag-zero tapos sabihin ko na dun sa contractor na pwede na silang mag-stop. 10 years later. So nga mga kausi, tahimik na yung ating drain. Wala na siyang drain. Wala nang tubig na dumadaloy. At ayan na, 0 PSI na. So wala na. Tapos na yung tubig. Puntahan na natin yung ating contractor doon na tapos sabihin pwede na sila mag-drain. Top ng kanilang sprinkler heads, drops. So ito na nga mga kausi, dito tayo sa ginagawang Little Moses. At yan, ito sila kuya, yung Elves contractor na gumagawa nitong sprinkler heads dito sa tenant. So dito nila ilalatag dito yan sa ceiling na ito. Po yung bagong ginagawa na Little Moses school ng private school para sa mga preschools sa daycares. So yan po, dito po yan yung main line. Diyan nila itatap yung kanilang mga sprinklers. At pwede na nilang itap yan dito ngayon kasi tapos naman na tayo mag-drain at wala nang laman